Ilang years ko daw bago natuklasan yung mga fret notes dito sa gitara. Sobrang tagal mga master, kaya ikwento ko sa inyo itong mga master. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Actually mga master, napakatagal. Nakakapagtugtog na ako. Minsan tinitignan ko sa mga kakilala ko, mga kuya-kuya ko dati o mga kapitbahay namin na mga gitarista, tinitignan ko yung mga chords nila. Siyempre ganun dati, tingin tayo ng nag-G din. Tinatanda natin ito yung chords, ganyan, paano nangyari. Every time na makakita tayo ng chords na bago sa atin, let's say ito, C sharp minor, itatanong natin, ano yung C sharp minor din? Kukunin natin yon, lalagay natin dito sa ating vocabulary. Then another, makakita na naman tayo ng may ganito na naman, yan, mga ganyan, yung dalawang dito, power chords, yan, yan palang power chords, yan. Kumbaga dati, ganun yung information sa guitar, yan, kasi walang social media, walang nagturo talaga ng gitara sa akin, proper. Nagturo sa akin yun, shout out, pinakaunang nagturo ng gitara sa akin is si Calderon, yan, yung sinasabi kong maestro ko. At yung asawa ng pastor namin na si Pastor Andy Cabanag ng Life Church, Kuyo, yan. Para maiksi lang yung kwento, so yun, nakakapag-play ako gamit yung nakikita ko. Then ayun, naririnig ko na yung chords, kumbaga naririnig ko lang, ma-identify ko or nasisepra ko yung mga sikat dati tugtugin, yung mga ganun-ganun. Pag may ganyan ka na, sikat ka na sa campus. Kasi dati ganun talaga, sobrang rare yung information about sa gitara, paano nangyari. Bumibili pa ako ng mga song hits para makita yung mga chords. Actually, meron ako yan hanggang ngayon. Ito yan legit yan. So, dito sa mga song hits na to, may may mga chords to sa likod. Yan. To. Yan. So, yan. Ito yung source namin dati ng paano yung mag-play ng gitara. Kaya, yun, stick lang kami doon sa ganong pag-learn sa gitara. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita namin pabalik-balik. Hindi kami nakakasepra actually ng kanta na sarili namin na pagsabing key of G, hanapin pa namin yan, tanungin pa namin G, then ano yung sunod niya, D, then E. Ganon, hindi pa namin alam kung paano tumakbo yung mga chord degree. Pero nakaka-play kami ng gitara. Yun. Pero hindi namin alam yung fretboard. Yan, dito na mga master. Dati, pag bibili kami ng mga strings, yung string, yung isa-isa may nakalagay, first string, second string, yan. Alam nyo yun, yung yung mga string na yun. Mga number lang yung nakalagay, number 3, 1 hanggang 6. Yung time na yun, yun lang din talaga yung available na mga guitar strings. May mga stainless pa nga talaga na guitar strings na hindi ginakalawang kahit ilang taon na. Nung nilagay ko siya sa electric guitar, yung first electric guitar ko, hindi tumutunog. Akala ko sira na yung aking electric guitar. Kasi may string na hindi siya tumutunog. Kaya ang ginawa ko nun, baka sira na yung pickup niya. Kasi pagtingin ko, bagong-bago yung strings. Bakit yung pickup baka sira na? Pinaayos ko pa dati sa nagre-repair ng electronics doon sa lugar namin. So, yun, shout out na lang kung sino yun. So, ni-repair, nagbayad ako. Hindi pala, wala palang sira. Natuklasan ko ang mga fretboards accidentally lang. Yan mga master, accidentally lang. First time kong nakakita ng full na set na strings. Ang nagbigay pa sa akin ng strings na yon is si Kuya Cesar Baluloy. Yung keyboardista namin dati sa church. Then sinabi niya, ito yung yung isang set na strings. Then sabi ko, uy, ang ganda nito, isang set. Doon pa kasi dati kasi pag
hindi pa mapuputol yung kwerdas, hindi papalitan. Kaya pala pudpud na yung mga frets dito kasi kalawang na ginagamit ko pa rin. Yan, napupudpud na yung mga frets. So mali pala yun. Huwag dapat hayaang kalawangin yung mga strings para hindi mapudpud yung mga frets. Sayang, mura lang ang strings pero yung refrets yan, mahal. Kaya kung gusto nyo, bumili na lang kayo ng mga strings na mura lang pero magandang quality. At yun na nga, nakita ko yung mga nakalagay doon, nakasulat sa likod ng strings, may nakasulat na mga nota. Doon ko siya napagtanto. Example nito, ito may nakalagay na mga nota. Sa first string natin E, second string B, third string G, fourth string D, fifth string A, at yung low E. So doon pa lang, nagsabi ako na, bakit may mga nota to? Ano tong mga nota na to? Anong kinalaman ito? Yun. Doon na ako nag-start, naging curious ako sa gitara about dito, ba't may mga nota. Tinignan ko ulit yung sa mga song hits. Nandito sa song hits, na may mga nota siya. Bakit kaya may nota? Doon ko na nakita na pag sa G, nakita ko dyan sa chord chart ko na bakit E ito nakalagay dito. Bakit yung nakasulat sa tuldok niya is G? Bakit ito sa A, ito sa fifth string is B, na A naman ito? Doon na, nag-start. Na yung G pala, meron palang mga nota yan na inaapakan. Example, itong middle natin may G. Itong ating index is B. May open tayo na D. May open na G, B, at meron tayo ulit G. At dito, tinignan ko sa sungbo ko dito. Di ako nakakita dyan ng A sharp, B sharp. Di ako nakakita. Kaya, sabi ko, paano pa talaga ang pagkakasunod-sunod ng mga letra ng dito, mga nota? Inaral ko talaga ng sarili ko lang. Yun mga master, sarili ko lang. Walang nag-guide dito sa mga nota na to, paano inaral. Although may nagturo sa akin, G, ganyan, mga kagaya ng mga tinuturo lang ng mga tito natin, mga kuya natin, mga ate natin, ganun. Pero hindi pala talaga siya yung proper kung paano nangyari. Ito na, yung matindi. Nung nakakita na ako ng keyboard, doon nalaman lahat, nasagot lahat yung mga tanong na, ganito pala yung pagkakasunod. Di ba sa keyboard, may mga nakasulat yan sa taas. Pinakaunang key, C. Tapos may itim, C sharp. Then, ito D. May itim na naman, D sharp. Then E. At doon ko nasagot yung, sabi ko, yung E at F. Bakit wala siyang A sharp dito sa, natin, walang E sharp. So, sa keyboard, magkadikit sila. Ngayon sa F, meron na naman ulit itim. Then, G. So, yung itim na yun ng F is F sharp yun. G. G sharp. A. A sharp. Then B. Yun. At yung C is inulit. So, sabi ko C. So, sunod nito ay C sharp. Inulit lang. So, napagtanto ko na 12 lang talaga yung mga nota. Doon ako nag-start. Then, ito na, in-apply ko na siya sa gitara. So, E, sabi ko E. Kung E ito, yan, magtimpla ka ng standard E. Kasi ako dati mga master, para makapag-standard ako, meron ako sa cellphone ko lagi yung, alam nyo yan, yung himig ng pag-ibig yung ngayon. Yan yung aking pangtono. Ipi-play ko lang yan, din susundan ko. Kaya nga simula nung nakita ko yung isang set ng string, doon na nag-start lahat. So, sinabi ko, E, F. Kaya siguro F ito na chords dahil dito sa F na to, na nasa index. At kaya pala ito G dahil dito sa third fret G ito. So, ibig sabihin yung nasa gitna sa kanila is F sharp. Di ko pa alam dati na yung F sharp at G flat magkapareho. Kumbaga katunog lang sila dito sa surface. Kaya pag meron akong chords na G, tapos sabi nila mag G flat tayo, hinahanap ko yung G flat kung saan, nun pala aatras mo lang ito yung G. So ganun mga master, na pagtanto ko na yung tunog na nandito na open,
Pagdating dito sa dalawang tuldok, same lang, bumalik sa E. At ito is nire-repeat lang din kung ano yung meron dito, ito first fret, ganyan din sa ating 13th fret. So on, so forth. Kaya pala yung tuldok dito may agwat na dalawa dahil yan dito. Yan o, ito yung ating nut, agwat ng dalawa bago tuldok G. Kasi kung ano yung tuldok dito, sa 15th fret natin, nag-start yung tuldok na naman, is octave lang din yan ng first natin na tuldok dito, yung fret marks. Yan yung meaning dyan sa mga fret marks natin. Parang shortcut navigation ba? Na pag makalagay yung daliri natin dito, alam ko na yung fretboard. Pero, lagi tayong pupunta dito. So, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D. D sharp to. So, alam mo lang hindi kabisado. Yan. Kaya napaka-importante ng mga tuldok na yan kasi yan ay parang shortcut navigation natin kumbaga. Na hindi na tayo balik ng balik dito sa ating reference na mga open string. Doon na siya mga master, doon ko nalaman yung mga notas sa fretboard. So, ganun din. Ito A. Sinusunod-sunod ko lang din. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp. Ganun. So on, so forth. Binabalik-balik ko yan araw at gabi. Minsan nga natutulugan ko na eh. Then, mas lalo ko lang na-confirm na alam ko na yung mga notas sa fretboard ko nung may internet na sa aming lugar. Yan. So, di ako nagkakamali, yung internet dumating sa amin mga 2012, ganun. Pero hindi pa ganun kabilis yung internet. Kumbaga, kahit picture, ang tagal mag-loading. Picture lang yung bubuksan mo. Meron pang mga ano doon, mga computer shop, magbabayad ka 25 pesos per hour. Yan. So, doon ako nag-research na fretboard. Then, lumabas yung inaral ko na fretboard. At doon ko napagtanto na alam ko na ang mga nota ng fretboard. Pero sobrang haba. Sobrang haba. Natuklasan ko siya ng matagal na panahon na walang nag-guide sa akin. Then syempre, hindi naman nangangahulugan na pag alam mo na yung mga nota sa fretboard is mahusay ka na. Hindi. Ibig sabihin nun, meron ka ng mapa. Alam mo na yung gagawin mo. Kasi pag hindi mo alam ang mapa or hindi mo alam yung mga notas sa fretboard, ang mangyayari para kang pupunta sa isang lugar na hindi mo alam, pag scale ka na. Kaya ito, lagi kong sinasabi, unahin mo muna yung fretboard bago ka mag-scale. Kasi bakit? Pag mag-research ka dyan, C major scale, sobrang hirap niyan i-memorize. Hanapin mo dito sa frets mo yung C major scale. Ngayon, papasok na sa isip mo, ang hirap mag-memorize ng mga notas ha. Tingnan mo, C major scale pa lang yan. Sobra. Kasi paningin mo yan, sobrang laki nila. Yan. Pero pag ma-memorize mo na yung fretboard, yung ito, yung mga nota ng fretboard, yung mga scale na yan na malalaki, titignan natin. Kukumpris yan, liliit na lang yan. Titignan mo na lang yan as, ito yung C major scale, ito yung D major scale, ganun. So, dahil malawak na yung pananaw mo, kumbaga lumawak na yung pangunawa mo dito sa fretboard, madali na lang ma-locate kung saan yung mga nota na yan na nahanap natin dahil alam natin yung mga nota sa fretboard. Hindi na tayo mahirapan. Iyan din kasi ang isa sa dahilan kung bakit mag-research tayo A minor pentatonic, merong lalabas na A minor pentatonic, pero hindi natin ma-apply. Natatakot tayong pumunta dito kasi bakit? Hindi natin sa ulado ang fretboard. Yun siya mga master. Kaya sa ngayon, pag mag-memorize ka ng fretboard, hindi ka na tatagal na kagaya ko. Kasi marami nang nagtuturo about sa fretboard. Gusto mong matutunan ang fretboard mastery, meron ako sa playlist niyan, fretboard mastery. Hanapin mo lang, babalikan mo lang yun. Malalaman mo kung paano yung diskarte para masaulo yung fretboard. At yun yung tinuturo ko mga master. Diskarte para matutunan yung fretboard. So, yun lang sa video natin na to mga master. So, sana nagkaroon kayo ng idea mga master. At yun yung aking guitar journey. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.